Alright guys, good morning. Another day, another day, another dollar. The joke lang. Ano, hindi naman major na ano. Dun sa nire-rent namin dito. Hindi ko alam na hindi pala pwedeng paradahan yung yung maliit na cul-de-sac doon kasi pang talaga pang beltahan talaga ng mga ng mga cars. Yung landlord tumawag sa amin na lalabas daw yung yung dun sa kapitbahay ngayon sa dulo. And so inabangan na rin kami, kinausap kami. Mabait naman siya. So parang chinismis na nga kami ng landlord sa kanya na nurses kami sa ditong hospital kami nagtatrabaho, for sharing naman yun. And yung in-explain nga niya na bawal daw mag-park doon, baka matikitan kasi may sign doon na no parking. Hindi ko naman nakita, akala ko yung parang doon lang sa may side na yung tapat ng other side ng mga bahay kasi maliit lang yung road doon. And doon sa cul-de-sac kasi parang akala ko hindi akala ko parang pwede mag-park doon. Oh, sabi niya, kasi kapag magpa-park kaming dalawa ni Nika doon sa may doon nga sa nire-rent namin, matatakpan yung mailbox. Kasi itong kapitbahay, pinapark niya yung sasakyan niya doon sa baba ng ng ramp niya, which is hindi naman driveway. Pwedeng paradahan 'yun. Parang parang naisip, sabi niya, parang sabay ba kayo mag-work? Pares ba schedule nyo? Sabi ni Nika, oo daw. Tapos sabi ko, siguro may ibang araw na hindi kami parehas. Tapos sabi pa niya, so yung isang sasakyan niyo nandito. Akala ko kasi yung isang sasakyan niyo nakapark doon sa auntie niyo. Parang, pakialam mo ba? Siguro madali lang mapakiusapan yun. Tsaka madaling i-adjust. Ako sabi na lang namin yung landlord namin na baka pwedeng gamitin niya yung ramp niya doon niya i-park yung sasakyan niya, although sa kanila naman yun kung bahay ko yun doon ko ipapark talaga sa ramp ko, diba? Bahay ko yun ba't ko magpapark dyan sa may gilid-gilid. Ayan, so yun lang medyo nami-miss ko sa South. Ang chill lahat ng proseso, maski saan, bangko, mapagobyernong federal na something. Ang daling driver's license, ang dali-dali, parang pagpasok ko nun, konting lang gagawin lang, meron ka na magpa-change ka lang ng car tag mo, ang bilis-bilis. Dito kasi yung sa lola ko, inaasikaso namin i-resume yung yung benefits niya sa SSI yata, sa Medicaid, Medicare. Biruin nyo, walang nung pagdating niya, kasi ang tagal niya wala dito sa US citizen yung lola ko, by the way. Ang tagal niya wala sa US na discontinue yung yung sa pension niya kasi wala nga siya dito more than a year. And then wala namang pasabi yung Medicare ba o Medicaid na biglang tinuloy nila yung yung benefits niya. So may statement na dumadating. So paano niya babayaran yun? Kaya ang grabe, pasahan dito talaga yung mga pupunta kami dun sa may Department of Health, sa SS. Alam niyo, nagpapasahan talaga sila nakakapikon lang. Pero all in all, okay pa rin naman dito. Tingnan natin kung ano pa yung mga kaiinisan ko dito sa lugar na to, no? Pero ito ikikwento ko sa inyo. Wala rin naman sigurong pagkakaiba tong state na to sa state na mga ibang tao na gusto talaga nila doon. Ibig ko sabihin, walang pinagkaiba yung pros and cons. Sadyang nasa tao lang talaga, no. Kaya ako drawn dito. Kaya ako talaga gusto pumunta dito kasi parang nagre-resemble itong lugar na to as family, kasi dito yung mga pinsang ko, mga auntie ko, which is kami magkakasama nung bata pa ako, no, yung mga pinsan ko. Pag bakasyon na, ayan, pupunta na dito kami nila auntie, ayan. So parang kung nasan sila, parang yun yung
Yun yung dapat nandun din ako. Hindi naman, parang ganun lang. Pero win-win din kasi yung situation kasi nagustuhan din ni Nika to. At malapit lang din sa relatives niya. Yung New Jersey is 3 hours 30 minutes lang doon na kami kasi yung pinsan niya at mga auntie niya nasa may Jersey City lang. So, ang daling puntahan. So, yun guys, tara, tutuloy tayo ng pag-assemble. Hello guys! Kamusta kayong lahat? So, ito na yung progress. Ayan. So, meron pa akong bubuuin na ayan na yung parang center kitchen island. Yan, gano'n. So, yun pa lang naman. Yan, kamusta kayong lahat? And sa episode na to magsagot-sagot tayo ng mga questions ng mga nagko-comment dito sa comment section. Dahil matagal na ako hindi nakakapagsagot ng mga tanong dito. Namin, lampshade namin. Yun siya. Ako lang i-share sa inyo yung experience namin ni Nika sa may pag-a-apply ba na na-realize namin na na sobrang importante talaga yung alagaan nyo yung reputation nyo dyan sa work. For kahit saan man kayo mag-work dito, alagaan nyo yung reputation nyo. Kasi dahil grabe lang yung background check dito. Kasi nung pumasok naman kami yung first work namin dito, sigurado meron nun, pero hindi namin ma-appreciate nun. Kasi nasa agency pa kami, parang sila nang gumawa lahat. At saka wala ka pang hindi ka makakapunta ng Amerika na kung may record ka. Correct me if I'm wrong. Pero ngayong laya na kami sa agency, and doon sa hospital na sa kami papasok na full background check talaga. Ang verify nila yung school. Nakita doon talaga na tumawag sila sa school, verify talaga kung alam mo yun. Tsaka tumawag sila doon sa HR kung nasang yung hospital namin noon. Tapos ang dami kung may kaso ka, as in talagang nila, ididig talaga nila yung mo. So, inaalagaan nyo yung reputation and license nyo. Hindi lang yung reputation nyo sa sa work, pero yung reputation nyo dito sa Amerika, no? Mahirap magkaroon ng kaso. As in talagang yan, nakatattoo na yan sa record. Balak nyo man pumasok sa mga hospital na mabibigat na yung mga pangalan, ayun talagang matindi ang background check. Tapos tatanungin nila sa HR na kung saan ka nag-work noon, kung reason for leaving, nag-resign ka o in-end of contract ka or may nagawa ka na something na para i-dismiss ka or patalsikin ka sa sa facility. Kasi of course tayo, 'di ba, pag after ng isang hospital naghahanap tayo ng much better na na workplace, much better na hospital, much better pay. Of course, hindi na rin naman sila basta-basta. Talagang yung kanila
bubusisiin talaga nila yung ano mo, yung records mo. Sorry kung naririnig niyo yung background na pinapanood namin. Gusto ko lang mag-thank you sa mga nag-congrats sa amin na meron na, may, alam mo yun, may new house na kami. Hindi ko rin alam tatawag eh. Para bang, oh, punta naman tayo dun sa ano natin, sa, ano ba? Sa basement. Sa condo, sa basement, sa bahay. Hindi ko naman tatawag eh. Hindi pa po kami bumibili ng bahay. Rent pa lang to, pero bahay ito na yun nga, basement. Yun. So, gusto ko lang mag-thank you sa mga nag-congrats sa amin na may work na kami dito. At mag-uumpisa na kami sa talagang may yung buhay talaga namin dito. Thank you sa inyo lahat. And ayun, thank you kasi sinusundan niyo pa yung adventures namin dito sa Amerika, no. Grabe, parang kailan lang, no? Sa Alabama tayo, parang grabe na 3 taon natin doon. So yun, gusto ko lang magbigay ng na advice na as much as kaya nyong tapusin yung contract sa agency kung nasaan kayo, tapusin nyo. Pero of course, kung feeling niyo naman na parang unfair, lumipat na talaga kayo. And kung talagang unsafe, lumipat na talaga kayo. Kasi ang swerte namin dahil wala kaming ginastos. Tapos ang ganda rin ng palakad ng agency. Ang ganda rin ng mga nila na hindi nila pinakailaman yung mga overtime namin, hindi nila pinakailaman na yung mga mga differentials, night diff, weekend pay. Hindi rin nila pinakailaman yung yung mga incentives, mga extra on top na pag kunwari yung short staff tapos nagpapamigay sila ng X amount of dollars on top ng hourly rate mo, tapos meron ka pang night diff kung may OT pa yun, on top pa yun. So hindi nila pinakailaman. Pero yun nga lang, medyo ang hirap i-explain yung yung situation namin sa umpisa sa mga kasama namin sa work dahil ang item namin is parang long-term travel, parang ganun eh. So kung interested kayo sa mga ganong klaseng agency, pwede nyo naman pasukin kung nasaan kung yung agency kung saan kami galing. So yun, maraming nagka-congrats dito sa video na to, yung life update. Guys, baka hindi ko ma-mention lahat ng mga mga nagko-comment. Ang dami na kasi, pero kilala niyo naman kung sino kayo. Basta thank you talaga na nagpa-participate kayo dito sa comment section natin. May nagsasabi na hoping umusad na ang visa. Meron alam ko nagko-comment na to dito si Dio ETC 3284. Bound to Hagerstown, Maryland. Claim namin agad. Gumalaw na. Parang hindi ko lang alam kung November 2022 na. Sino ka natamaan dyan? Sino bang natamaan dyan na magmo-move ng kasama na kayo sa movement? Pero sana magtuloy-tuloy na para dumami pa na makarating dito. Sabi ni Yanix Palermo, congrats sa inyo yung dalawa, sir. Malaki ba ang difference ng sweldo nyo compared sa dating hospital na agency pa kayo? Malaki. Parang, paano ba? halos doble. Ganun. Sabi sa hospital po kayo nag-apply. Ang hirap po kasi sagutin niya, pero kung alam niyo po kung nasaan kami, alam niyo na kung nasaan kami. Yan. Privacy na lang yun. Pero kung may alam kayo, alam niyo lang. Above the PW, above the, pwede na po ba, Mr. and Miss Chair? Yeah, pwede na. I mean, above the average. Yun. Si Moha Lified. Congratulations, Nurse Marv and Nika Moore. Maryland vlog. Sana maka-visit din kayo, Pennsylvania. Since doon deployment ko. Malay nyo, mapadaan kami. Neighboring neighboring states na talaga siya. Ang neighboring dito, Virginia, New Jersey,
Delaware, Pennsylvania, Washington DC. So yun, sabi ni Juan Survivor, ganyan na din mga tanong sa akin ng hospital employer ko last time through Zoom video chat. Standard na yan sa US ngayon. Sabi ni the JURN88, mukhang naiengganyo na rin kami mag-asawa na mag-Maryland. Alam nyo kasi ang Maryland parang hybrid eh. Ang lapit sa city pero hindi siya magulo. Meron din parang mukhang countryside pero hindi talaga siya yung as in totally countryside na yung malaking countryside. Hindi, maliit lang siya eh. So alam niyo, sakto-sakto lang din talaga. Sabi ni Paul Stephen Nones 241. Congrats po. We visited DMV recently and planning to transfer also. Planning to change area na hindi super toxic. Coming from MedSurg. Request po for more information about the rehab na in-applyan nyo. Name ng facility, offered rate, cost of living, apartments, etc. Thank you. Siguro mag-message ka sa amin. Kapag sinabing rate, depende sa years of experience. Ang balita ko lang, hindi siya dinidiscourage ko kayo mag-Maryland, pero neighbor lang naman dito ang DC. Ang DC mataas magpasahod. Pero kung gusto nyo yung gano'n, yung nagko-commute or pupuntang DC, magkokotse kayo pero dito kayo nakatira sa Maryland, which is maraming gumagawa nun, balita ko kaya daw kitain sa DC yung sahod sa California. Totoo ba yun? Narinig lang namin yun. Sabi ni Nico Viseo, di ko lang kung Congrats and God bless. Sir Mar, pabulong naman ng brand ng model ng wristwatch nyo. Super ganda. Kayo naman, kaya nyo rin to. It's a Garmin Phoenix 7X Sapphire Solar. GPS watch. Hindi siya yung mukhang Samsung Hindi siya yung super AMOLED na Pero maganda dito, ayun may mga ilaw. May ilaw pa yan, mga sir and ma'am. Hindi ako nagpe-promote ng product So yun, alam niyo na. Sabi ni Nix0753, congratulations sa inyong dalawa at salamat sa pag-share ng informative videos and experience nyo dito sa Maryland. Been living and working here in Baltimore area for a year and a half. I want to ask if you don't mind sharing the facility or organization. How much is the average rate sa Montgomery County? We are planning to move to another city after the contract. Thanks. Message nyo na lang ako sa Facebook. Mogo Marv naman, mahanap nyo yun. Uy, congrats Kuya Marv and Ate Nika, galing kay Jeff. Congratulations kasi ikakasal na sila ng kapatid ko. Malapit na. Sabi ni Araka Dabra, pwede po ba humingi ng clue ng salary kahit range lang po? Try nyo po next time US Holocaust Museum. Napuntahan na namin ni Nika. Sobrang bigat sa pakiramdam dun sa Holocaust Museum. Grabe, kung interested kayo dun sa yung Hitler na yun, puntahan nyo yun. Sabi, sino po ang employer nyo or agency? Ang employer po namin noon sa Philippines, ABBA. Tapos recruiter sila ng Vintage Health Resources dito. Yun yung agency dito. So ang pangalan nila ngayon, Epic International. Ay, gusto ko lang i-shoutout yung ninong ko, si Ninong Joji. Sabi niya, congratulations, inaanak. Thank you po, Ninong. Sabi ni Hanalyn Santos, how much po ang apartment rent sa Maryland? Sana po mag-share po kayo ng Maryland living ninyo. Thanks. Gagawan pa namin ng content to kasi masyadong maaga pa para magsabi na paano ba mamuhay dito sa Maryland. So, yun nga. So, abangan nyo na lang yan. Pero ang rent dito, kung nagre-research kayo, depende kung sabi natin sa ang pinakamura siguro, 1.5? Studio yun? Sa studio,
Oo. 1.5. Na maayos maayos 1.5 na hanggang to almost 3,000 kung gusto niya ng mga 2 bedroom or 3 bedroom. Mga ganun. So nagre-range ng ganun. 1.5 to 3,000. Depende kung ilang bedroom ang ano niya. Ang kukunin niya. Uy, si best friend Christian. Congrats kapatid. Shoutout sa inyo, sir. Tol. Kamusta kayo dyan? Dami nagka-congrats sa new house. O, hindi hindi pa kayo bumili ng bahay. Rent lang to, rent. Magkano upa dyan, sir? Sabi, congrats po. Kids na lang po. Kulang. Oo nga eh. So, God willing. Sabi ni Harold Bricks Honrade, nag-confirm po ba kayo sa Camden Falls Grove apartment? How much yung rent nila per month? O, diba ito yung yung pangalawang tinignan natin? Oo. Hindi kami nag-confirm doon. Kasi, na-compare namin doon sa una naming nakita dito sa, sabihin ko na, Hidden Creek. Yan. Mas maganda yung sa Hidden Creek dahil number 1, yung parking nila ay garage parking na may charging station na libre. Tapos mas maayos, mas parang updated yung tsura ng apartment. Hindi kami nag-confirm doon sa Falls Grove. Nakulangan kami sa lighting at saka yung sa unit na liitang kami. So, ni Gianina Rockwell 2938. Hi kuya, a new subscriber here. Ay, salamat po. Video tutorial ka naman ng sourdough bread recipe techniques. Astig ng sourdough mo sa isang video. Congrats pala sa new job nyo sa Maryland. Of course, gagawa tayo niyan. Isisingit natin yan. Actually, sabihin ko lang, no, yung sa hobby ko ngayon, gumagawa ng sourdough. Mahirap siyang masterin. Sa Pilipinas, gumagawa na ako nun. Pero, chamba lang talaga yung oven spring ko. Kailangan talaga precise ka sa temperature dahil yung activity ng yeast talaga nasa temperature eh. Kaya ako bumili ng proofing box ko. Tapos sa timing mo ng fermentation ng pag wini-work on mo ng dough mo, very technical talaga ang sourdough. Kaya kapag binenta mo yung sourdough bread, mahal siya na sabi daw, parang reasonable nga magbenta ng parang $15 to $20 per yun nga yung bread na yun. Pero ang kagandahan nun, walang extra sugar, as in talagang salt, flour, and water. Yun lang talaga ang kasi hindi siya yeast na So yun, thank you sa inyong lahat and kita-kita tayo sa next video, which is sasabihin namin sa inyo yung experience namin sa orientation sa bago naming hospital na kung saan kami mag-work. Okay guys, see you on our next vlog.